Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. House Justice Committee ipinagpatuloy ang pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Batangas Representative Jervil Luistro iginit na hindi dapat huminto sa paghahanap ng katotohanan kahit may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Excise tax sa diesel at gasolina hindi babawasan kasunod ng suspensyon sa LPG at kerosene ayon sa DBM. Pamamahagi ng higit 2,000 pisong cash assistance sa magsasaka at mangingisda sisimula na sa Abril 15 sa MBC TV correspondents. Hepe ng Suwal Pangasinan Police Station sinibak sa pwesto matapos ang pagpuga ng 3 PUPC. Sa MBC TV Sports journalist inaresto ng CIDG sa cyber libel case na inihain ni PBA Commissioner Billy Marcial. At sa showbiz pattern, Alfred Vargas naghain ng criminal complaint laban sa mga magulang ng batang umano'y nambuli sa kanyang anak. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ipinagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng House Justice Committee sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon na madidinig at sisiyasatin ng komite ang mga inihaing ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang dito ang inaasahang pagbibigay testimonya ni Ramil Madriaga na umano'y bagman ni VP Sara. Babalikan natin ang mga detalye na yan ukol sa balitang yan live sa House of Representatives courtesy of Milky Rigunan. Samantala, tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pure fiction o kathang-isip lang ang mga alegasyon ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., hindi kapani-paniwala ang umano'y lihim na term-sharing agreement, planong pagpapatalsik at assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ni Panelo, handa silang sagutin ang mga paratang ng ebidensya kung kinakailangan. Dagdag pa, mas nakabubuti umano sa depensa ni VP Duterte ang patuloy na pagsasalita ni Madriaga dahil lalo lamang nitong pinapahina ang mga paratang. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagbibigay ayuda bunsod ng malawakang oil price hike. At sa kabila ng suspensyon ng buwis sa LPG at kerosene, sinabi ng DBM na walang mangyayaring suspensyon pagdating naman sa diesel at gasolina. Ang mga detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Hindi kasama sa rekomendasyon ng mga economic manager ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsususpende sa excise tax sa diesel at gasolina. Ayon kay Secretary Rolando Toledo ng Department of Budget and Management, mas pagtutuunan anya nila ng pansin ang pagbibigay ng targeted subsidies. Kabilang narito ang pagbibigay ng 10 pesos kada litrong subsidiya sa mga public utility vehicle drivers sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila. Nilinaw naman ni Toledo na sasailalim pa muli sa pag-aaral ang pag-aalis o pagbabawas sa excise tax sa iba pang mga oil product sa gagawing pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Sa ngayon wala pong bawas, but of course that will be subject to review. We will review that every month kung ano yung possible pong pwede pang gawin natin given that development. So yun po yun. We will review that policy that the President has decided at together with the DPCC. Re-review po namin po yan bago tayo ulit titingnan kung talaga pang kailangan ba pa tayo i-suspend totally at magbigay lang ng 10 pesos or rather at the same time yung
really suspend the excise tax. Bagamat higit 100 bilyong piso na ang nagastos ang pamahalaan pang ayuda sa nakalipas na 6 na linggo mula ng sumiklab ang sigalot sa Middle East, tiniyak ni Toledo na mayroon pang sapat na pondo ang gobyerno. Paliwanag ni Toledo, ang mga pondong ito ay hinugot mula sa General Appropriations Act noong 2025 sa ilalim ng Continuing Appropriation at mula sa budget ngayong taon. Tiniyak din ni Toledo na gumagawa sila ng mga kaparaanan para makalikom pa ng pondo sakaling tumagal pa ang krisis na kinakaharap ng bansa. Mayroon pa tayong tinitignan kung ano, other than this, ano available funding. So, sa amin, on our part, matinitignan po tayo kung paano tayo makakalikom pa. Wherein, mag-i-issue po kami ng circular to, kumbaga ito yung economy measures that we're looking at, na pwede tayo makalikom pa para maging savings po natin, para magamit po natin sa ating pandagdag dito sa ating mga pinibigay na suporta sa ahensya, pagbibigay ng para sa kanilang mga programa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sisimulan na ng Department of Energy ngayong linggo ang pag-order ng mga produktong petrolyo para sa susunod na buwan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy pang pinalalawak ng DOE ang mapagkukunan ng supply ng petrolyo sa gitna ng global oil crisis. May darating anyang karagdagang 600,000 na barrels ng langis sa mga susunod na linggo. Binanggit ni Garin na noong isang linggo may dumating na oil delivery mula Japan na sinundalang humigit kumulang 329,000 barrels mula naman sa Malaysia. Inaasahan din anya ang mga susunod pang delivery na may kaparehong dami mula sa North Asia o India, gayon din sa Singapore o Oman. Tinatayang aabot pa sa 64 days ang oil supply ng bansa, pero nilinaw ng Energy Secretary na hindi kayang i-accommodate ng ating oil storage ang pang-90 hanggang 120 days. Makatatanggap na rin ng tulong ang sektor ng agrikultura na apektado sa tumataas na presyo ng bilihin. Tinitingnan na rin ng Department of Agriculture o DA ang paghahanap ng karagdagang pondo para naman sa banta ng taas presyo ng fertilizer. Narito ang report ni Jackie Resyo. Mabibigyan na rin ng pinansyal na tulong ang mga magsasaka at mangingisda mula sa Department of Agriculture. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel na bukas, araw ng Miyerkules, April 15, mabibigyan ng higit sa 4 na milyong benepisyaryong magsasaka at mangingisda ng tig 2,325 pesos. Ito'y tulong sa ating mga kababayan na sa sektor ng agrikultura sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. April 15, April 15 bukas. That is for 4.175 million beneficiaries, of which 2.1 million will be rice farmers na nasa RSBSA, yung 2 hectares and below. May 1.472 million corn farmers, tapos meron 102,000 sugar farmers, no, sa Negros and Bukidnon yun, at 399,000 na beneficiaries sa fishery sector na natin, yung mga gumagamit ng motorized bangka. Lalabas yan sa mga 2,325 pesos kada beneficiary ho. Paglilinaw ni Laurel, kinakailangan lamang lumapit ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda sa mga LGU at sa mga regional offices ng DA para sila'y makapagrehistro sa listahan ng mga benepisyaryo. Humiling na rin ang Department of Agriculture ng karagdagang pondo para muli pang makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka, dahil sa pangamba naman na magtaas ang presyo ng fertilizer matapos ang panahon ng anihala. Well, meron pa kaming ni-request na 1 billion sa Quick Response Fund for fuel subsidy rin. So kasama to dun sa fisher folk, bibigyan din sila para makapagpalaot sila. Then yung sa farm naman, yung mga ibang kailangan din para sa hand tractors, kung ano-ano pang mga fuel, o kaya gagamitin din sa additional fertilizer na ibibigay sa kanila. But besides that, meron
meron pa kaming 7 billion na request sa RCEP fund, ano? RCEP. For rice farmers ulit yun. Kung makuha namin yung 7 billion, so meron na naman for rice farmers, magkakaroon ulit at least 3,000 per beneficiary. Samantala, pinaagahan na rin ni Secretary Chu Laurel ang pagbubukas ng mga kadiwa store na nagbebenta ng 20 kada kilong bigas. Kasunod dito ng mga ulat na mahabang pila ng mga nasa vulnerable sector para sa benting bigas program ng gobyerno. Kinakilihim ng DA, patuloy na isinasayos nila ang proseso para mapabilis at maging magaan ang pamimili ng ating mga kababayan sa kadiwa ng Pangulo Stores. Using the QR, meron pa rin silang linya na pwedeng pilahan. So we're continuously trying to improve. Naiintindihan ho Tama po namin yun. yun. At Opo. yung iba naman, ang reason nila, kaya daw sila 2 o'clock pa lang nandun na kasi gusto nilang mauna. Oo. Kahit na may magawa pa sila during the day. kahit na may appointment. Kaya siguro kung pwede, hindi kaya pwedeng agahan din yung pagsisimula. Magbubukas, Tulad dito, alas 8 na ho nagbubukas daw yung Yes, may direction na ho tayo na mag-uumpisa yung mga outlets na talaga may pila, mag-uumpisa ng 6 a.m. ho. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resha ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ating balikan ang mga kaganapan sa Kamara de Representantes kaugnay ho sa pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee. Ating alamin ang update mula kay Ms. Milky Rigunan. Ms. Milky? Yuel, lumutang na dito sa pagdinig ng House Justice Committee si Ramil Madriaga para ilahad at patunayan ang kanyang masalaysay laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagharap sa hearing ng House Justice Committee, ibinulgar nito ang planong assassination attempt umano laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang binabasa ang kanyang supplemental budget, naiyak si Madriaga at sa number 46 ng affidavit, nakasaad na hindi daw niya makonsensya na iboto si Sara Duterte noong 2022 elections dahil sa umuring nalalaman niyang kasamaan na kinasasangkutan nito at ng kanyang pamilya. Pinanggit ni Madriaga ang ilang mga insidentes mula na maglingkod siya sa mga Duterte, kabilang ang magnetic filters na nakumpiska sa customs at nang imbestigahan ay naglalaman pala ng libo-libong kilo ng shabu na matatandaan ay nasasangkot dito ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Man Scarpio. Sa opening statement naman ni Congresswoman Jervil Luistro, ang chair ng House Justice Committee, muli nitong sinabi na hindi ito fishing expedition at hindi lamang daw teknikalidad kundi pananagutan ang kanilang tinitignan. Kung puro daw legal ang usapin, sana sa Korte Suprema na ibinigay ang kapangyarihang ito. Pero ibinigay ito sa Kamara dahil ang Kongreso ang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Meron daw exclusive power ang Kamara dahil Kongreso ang unang hihimay ng mga alegasyon bago itawid sa Senado na magsusulbing impeachment court. Sa termino, anya ng mga kabataan, hawak natin ang bit. Yan ang sabi ni Congresswoman Jervin Luistro. Aminado si Luistro na tama na naman o tama ang mga puna na ating mga kababayan na maraming problema ang kinaharap ang ating bansa. Mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, mataas na presyo ng gasolina at iba pa. Pero ang sabi ni Luistro, ang komite magagawa ang kanilang trabaho habang hinaharap ang iba pang problema ng ating bansa. Dagdag pa ni Luistro, last year pa ang kontrobersyang ito pero dahil hanggang ngayon ay wala pa rin sagot ang Vice Presidente, ngayon ang panahon para ito itapusin. Sa ngayon, sinabi ng Luistro, 4 ang petisyon na isinampa sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatuloy ng hearing ng komite sa impeachment proceedings. Sa kabila ng 4 na petisyon, sinabi ni Luistro, walang sumagot sa mga akusasyon, kundi puro teknikalidad lang ang kinikwestiyon. Hanggang ngayon ay ongoing pa rin Yuel at Karen ang pagdinig ng House Justice Committee dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at mukhang matindi ang mga alegasyon nitong si Ramil Madriaga laban sa hindi lamang kay Vice President Sara Duterte kundi maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Babalik ako sa iba pang ganap dito sa Kamara kaugnay ng pagdinig ng komite dito sa impeachment proceedings. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa House Justice Committee, maraming salamat, Milky Rigunan.
naharangan tangkang pagbiyahe na aabot sa higit 100 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa Baliwag, Bulacan, kung saan 19 ang arestado. Magbabalita si Grace Sansano. Aabot sa halos 150 milyong pisong halaga ng iligal na mga sigarilyo ang nakumpiska sa isang warehouse sa Baliwag, Bulacan, habang 19 na katao ang naaresto. Ililipat na sana sa mas maliit na van ang nasa 2,000 kahon ng modern cigarettes at ang RMG brand ng maaktuhan ng mga tauhan ng PNP mula sa Intelligence Division ng Pro-3, Bulacan at ng CIDG Bulacan, kasama ang local police ng Baliwag, at ang mga ito ay biglang nagulantang nang biglang maaktuhan nga ng mga tauhan ng pulisya. Hindi na nakapalagpa ang 19 na mga katao nang ito sila ay maaresto. Huli sa akto ang plano na sanang pagtatransport ng nasa 2,000 kahon ng modern at RDG brand na sigarilyo, at plano na sana itong i-distribute sa mga karatig bayan at probinsya. Sasampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 8424 at Republic Act 10643 o mas kilala sa tawag na Anti-Agricultural and Economic Sabotage Act ang 19 na mga naaresto. Ayon kay Regional Director ng PNP Central Luzon, Brigadier General Jess Mendez, resulta ito ng pinaigting na operasyon kontra sa mga paglabag sa mga illegal na kontrabando, at ito ay laban din sa mga illicit trade na nasa ilalim ng direktiba ni na DILG Secretary Remulla at PNP Chief Brigadier General Jose Mendez Nartates. Para sa DZRH at MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, inaresto ang isang sports journalist matapos sampahan ng kasong cyber libel ni PBA Commissioner Willie Marshall. Ayon sa otoridad, pagkakalat ng umano'y mapanirang pahayag online ang dahilan ng kaso. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong Sabado sa Quezon City ang sports journalist na si Snow Badwa, kaugnay ng kasong cyber libel na inihain ni PBA Commissioner Willie Marshall. Ayon kay CIDG Detection and Special Operations Unit Acting Chief Jean Likud, kilala ang suspect bilang taga-subaybay ng mga laro at aktibidad ng PBA. Sinabi ni Likud na inakusahan ng mamamahayag ng pagkakalat umano ng mapanirang pahayag laban kay Marshall sa online platforms. Aniya, nagsimula ang kaso noong 2016 nang formal na magsampa ng reklamo laban sa kanya. Nakalaunan ay dumaan sa proseso ng korte hanggang sa mailabas ang warrant of arrest. Hindi naman isiniwalat ng mga investigador ang eksaktong nilalaman ng mga pahayag na naging basihan ng reklamo, dahil nakapaloob na umano ang mga ito sa mga dokumento ng korte. Ayon pa sa CIDG, iginiit ng suspect na naayos na umano nila ni Marshall ang issue, ngunit nagpatuloy pa rin ang pag-usad ng kaso sa hukuman hanggang sa ipatupad ang warrant of arrest. Nakapagpiyansa na ang sports journalist noong Lunes sa halagang 30,000 pesos at inaasahang sa ilalim sa routine medical examination bilang bahagi ng standard procedure. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Unified People's Initiative naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa mga opisyal ng Malacanang. Sa MBC TV Global, hindi bababa sa 25 katao sa Haiti patay sa stampede. At sa Showbiz Spotted, Pinay actress na si Karil Yuzon gaganap bilang Miss Bucket sa Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Nanawagan ng transparency ang ilang grupo sa tunay na estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inihaing petisyon, hiniling ng grupo ang regular na paglalabas ng ulat ng palasyo tungkol sa kalusugan ng Pangulo dahil isa raw itong serious public concern. Ang buong detalye babalita ni Boy Gonzales. Naghain sa Korte Suprema ang grupong United People's Initiative UPI at iba pang petitioner ng isang petition for mandamus laban sa Office of the Executive Secretary at iba pang opisyal ng Malacanang. Sa kanilang petition, hinihiling ng grupo na ipatupad ang Section 12 Article 7 ng 1987 na Constitution na nagsasaad na dapat ipaalam sa publiko ang estado ng kalusugan ng Pangulo sa oras ng seryosong pagkakasakit. Iginit ng mga petitioner na may serious public concern naman kaugnay sa kalagayan ng Pangulo kaya nananawagan sila ng mas malinaw at regular na impormasyon mula sa pamahalaan hinggil sa kanyang pisikal at mental na kondisyon. Kasama rin sa kanilang hiling ang pag-uutos sa ilang opisyal na magbigay ng kumpletong ulat at impormasyon ukol sa kalagayan ng Pangulo. Ipinunto rin ng grupo na ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency ay lalo umanong nagpapataas sa antas ng transparency na kinakailangan dahil mas lumalawak ang kapangyarihan ng Ehekutibo sa ganitong sitwasyon. Ayon pa sa mga petitioner, sapat na umano ang mga public statement, observation at ulat ng media upang magtirigyan ng obligasyon ng gobyerno na maglabas ng impormasyon at hindi na kailangan maghintay ng absolute proof. Binigyan din nila na nakasalalay ang tiwala ng publiko sa katiyakan na ang mga desisyon ng pamahalaan ay direktang nagmumula sa Pangulo at hindi sa ibang individual o grupo. Hinihiling din sa petisyon ang paglalabas ng regular na medical bulletin hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangangambahan ni Senator Sherwin Gatchalian na maaaring maubos na ang pondo ng pamahalaan bilang pagtugon sa oil crisis kung mas tatagal pa ang tensyon sa Middle East. Ang kwenta kasi ng senador, 70 hanggang 80 billion pesos ang nagagastos ng pamahalaan kada buwan para rito. Ang mga detalye hatid ni Raymond Dadpaas. Nagbabala si Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance na kailangan magganap ng dagdag pondo ang gobyerno kapag tumagal pa ang gera sa Middle East dahil hindi na magtatagal ay maubos ng pondong hawak ng gobyerno sa ngayon. Sa pagdinig ng Protec ad hoc Committee na kanyang pinamumunuan, kinumpirma ni DBM Secretary Rolando Toledo na may 238 billion pesos ang gobyerno para sa 2026 na panggastos sa oil crisis. Sa pag-analisa ng team ni Gatchalian, nasa 70 to 80 billion pesos ang gastos ng pamahalaan sa loob ng isang buwan. Kaya't ang 238 billion pesos ay mauubos sa loob lamang ng 3.5 buwan. Ngayon ay naka 45 days na nagsimula ang krisis kaya't nasa 2 buwan na lang ang itatagal ng nasabing pondo. Ang takot ni Gatchalian ay kung magtatagal pa ang gusot sa Middle East ay tiyak nakakailanganin maghanap na mapagkukuhanan ng pondo ang gobyerno. Ito ay upang may gagamitin na pang-ayuda sa mga sektor na pinakamatinding naapektuhan. Kung hindi man kukunin sa mga savings, ay kailangan ng isang supplemental budget. How long can we last? Kung tumagal pa kasi itong conflict na ito, naka 45 days na tayo, kung tumagal pa ito ng another 45 days, that's 3 months, mauubos rin itong 238 natin eh. So in other words, the budget's capacity to give out subsidies in ayuda is only 3.5 months. Anything beyond that, gagalaw na tayo ng ibang items. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahang magkakaroon ng balasahan sa Philippine National Police Academy o PNPA matapos ang nangyaring umano'y hazing sa 21 mga bagito. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, titiyakin nila na makakamit ng mga biktima ang ustisya.
Magbabalita si Dustin Bayog. Napipinto ang balasahan sa loob ng Philippine National Police Academy o PNPA kasunod ng naitalang hazing incident kung saan biktima ang 21 mga kadete. Ito ang pagtitiyak ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa gitna rin ng administrative release laban sa mga sangkot. Meron na kaming move para organize. In fact, yung top 1, number 1 saka number 2 ng PNPA naka-administrative release na sila. So by this week or next week, lalagay na kami ng bago. Tiniyak din ni Remulla na mapapakulong 3 kadete na sangkot sa pang-abuso sa kanilang mga kabaro sa ilalim ng Anti-Hazing Act. Sisilipin din aniya mga dating kaso ng hazing sa mga nagdaang taon upang maiwasan na may dalang ganito mga pagtrato sa oras na ganap na silang mga pulis. Sa isang press conference naman kagabi sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na hinaluan ng isang liquid sauce ng muriatic acid na siyang dahilan upang magtamo ng 3rd-degree burn sa mga kadete sa likod habang ilan ay umabot pa sa kanilang mga pribadong bahagi ng katawan. Kasalukuyan silang ginagamot kasamang psychological treatment habang nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 suspect para sa inintay na formal na reklamo. Dagdag ni Remulla na magkakaroon ng reforma sa loob ng paaralan upang matiyak na hindi na ito masusundan. It's never going to be perfect, but we are going to be more vigilant. Procedures will be done, cameras will be put in place. Yung mga bagong kadete will be given responsibilities to report any forms of hazing. Samantala, sinabi rin ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. na under investigation ng 7 PNP personnel na umano may kaalaman sa nangyaring pang-abuso at kung mapatutunayan ay mananagot din sa batas. So far, meron tayong nakikita na about 7 cadets who are involved and soon they will be charged dun sa court as perpetrators also. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, sa huling satellite image ng Pag-asa, patuloy pa rin ang minomonitor nating bagyo na si Super Typhoon Sinlaku sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,535 kilometers east-southeastern ng Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour at bugso na nasa 240 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon ay mababa pa rin ang tsansa nito na ito ay maglandfall sa ating kalupaan o pumasok sa ating PAR. Samantalang ridge of high pressure area pa rin ang umiiral sa northern Luzon. Asahan ang mainit at maalinsangang panahon ngayong araw habang maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Para sa ating heat index ngayong araw, asahan ang aabot sa 38 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila. Habang pinakamataas naman na madadamang init sa Cotabato City, Maguindanao, na aabot sa 46 degrees Celsius ngayong araw. Patay ang hindi bababa sa 25 katao sa Haiti matapos maganap ang isang stampede sa gitna ng isang selebrasyon sa isang UNESCO historical site. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Haiti, umakyat daw sa 25 ang bilang ng mga nasawi sa naganap na stampede sa gitna ng isang selebrasyon ng mga estudyante at bisita sa La Ferrière Citadel, isang UNESCO Historical Tourist Attraction. Ito ay bunsod ng siksikan at kakulangan sa maayos sa crowd management na nagdulot ng pagkahilo, may ilan ding nawalan ng malet at tapunan ng mga tao. Lubos naman ang pakikiramay ng Prime Minister ng bansa sa mga naulilang pamilya, nagdeklara ng 3 araw ng pambansang pagluluksa para sa mga nasawi. Sinabi rin niyang sasagutin ng gobyerno ang pagpapalibing sa mga biktima. Samantala, balita naman mula sa Lebanon, isang kalunos-lunos na trahedyang sinapit ng isang pamilya matapos masawi ang 4 pa sa kanila, kabilang ng wala pang 1 taong gulang na bata sa kilusang airstrikes ng Israel sa rehiyon. Ang nakakalungkot, ito ay sa kalagitnaan pa mismo ng libing ng kanilang ama na nasawi rin mula sa mga pag-atake.
Ayon kasi sa ilang mga residente, inakala nilang damay sila sa ceasefire ng Amerika at Iran kung kaya't nagsibalikan sila sa kanilang mga tahanan. Dahil dito, umakit na sa 2,000 ang bilang ng mga napatay magmula pa na magsimula ang tensyon sa gitnang silangan. At sa iba pang balita, nagsimula na ang 10-day tour ni Pope Leo XIV sa 4 na bansa sa Africa kung saan kasalukuyan nasa Algeria para tugunan ang pangailangan ng mga Katoliko at residente doon. Pero sa kabila nito ay dito rin nagaganap ang mga patutsada ni US President Donald Trump laban sa Santo Papa kung saan sinabi nitong mahina si Pope Leo sa politika at iba pang mga bagay. Habang isang AI-generated image naman ang ipinost ni Trump sa kanyang social media na nasa katayuan ni Jesus na nagpapagaling sa mga may sakit. Sagot naman dyan ng Supreme Pontiff, wala siyang oras maipagdebate at magpapatuloy lamang siya sa pagsasalita para kondenahin na nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Samantala, sunod namang bibisitahin ng Santo Papa ang Cameroon, Angola at Equatorial Guinea para magbigay ng mensahe at makiisa sa mga Katoliko at sa kanilang kultura. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong buwan bago ang Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory the Musical, ni-reveal na kung sino ang Pinay actress na bibida bilang Mrs. Bucket. Naritong report ni Showbiz Angel. Ipinakilala na ang gaganap bilang Mrs. Bucket sa Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory the Musical. Walang iba kundi ang actress TV host na si Cavril. Makakasama rito ni Kay ang young actor na si Cohen to Kathleen na bibida bilang Charlie. Kaya hindi ng stage actor na si Daniel Plimpton na gaganap namang Willy Wonka. Kung ating babalikan, nang humarap sa press noong Enero, ni-reveal ng American actor na magkakaroon ng Pinoy touch ang pagtatanghal, kung saan may ipe-perform din silang OPM song. Samantala, dahil sa anunsyo, marami naman ang na-excite na mapanood dito si Cavril. Una nga rito, ilan sa mga musical na nagtanghalang It's Showtime host ay si The Sound of Music, West Side Story, The Little Mermaid at original Filipino musical na Ramahari. Aarangkada ang Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory the Musical sa The Theater at Soler mula July 8 hanggang July 26. Abangan sa aming pagbabalik, 5 katao arestado sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Bataan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakalaya na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos sumuko sa Dasmariñas City Police kagabi. Pasado alas 10 ng gabi nang payagan na ng mga pulis na makauwi si Barzaga makaraang sumailalim sa booking process at maglagay ng piyansa na 48,000 pesos sa kasong cyber libel o may halaga na 384,000 pesos para sa 8 bilang ng kaso. Una rito naglabas ng warrant of arrest sa Makati RTC Branch 147 laban sa kongresista dahil sa kasong isinampa ng business tycoon na si Enrique Razon Jr. at ilang kasamahan sa Kamara. Nagugat ang kaso sa akusasyon ng mambabatas na tumatanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga miyembro ng National Unity Party para mailuklok noon na bilang speaker si Congressman Martin Romualdez. Sibak naman sa pwesto ang hepe ng Suwal Pangasinan Police matapos ang pagtakas ng 3 person under police custody habang 5 ang arestado sa ikinasang buy-bust operation sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kahapon ay narilib na sa pwesto si usual OIC Chief of Police Major Vicente Jasper Magsarili. Nakauupo lamang bilang hepe ng bayan noong Disyembre na nakaraang taon. Ito'y pinalitan ni Police Major Hermie Raimundo. Sa pulong balitaan sa Pangasinan Provincial Police Office, inihayag ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio na nakatakdaring irilib ang mga nakaduting pulis noong linggo ng gabi nang makatakas ang 3 pugante. Tiniyak ni Mercolio na mananagot ang mga pulis pag napatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin dahil ng pagtakas
nakatakas ng mga bilanggo na dumaan mismo sa gate ng selda matapos masungkit ang padlock at lumabas sa harapan ng police station. Samantala kahapon pasado alas 6 ng umaga na aresto ang isa sa 3 pugante na si Jomar Magayaga sa masukal na bahagi ng Sitio Matalitik, Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy pang pagganap sa 2 iba pa at nananatili ang pabuya ng LGU na 100,000 pesos sa sino man na makapagbibigay ng impormasyon para sa kada rakip ng mga pugante. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, arrested una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 5 individual, kabilang ang isang mag-asawa sa magkahiwalay na drug bypass operation sa Barangay Salyan at Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Ang operasyon ay pinanguna ni Police Major John Ray Kutab, hepe ng Abukay Municipal Police Station. Unang naaresto ang mag-asawa sa Barangay Salyan kung saan nakumpiska ang humigit kumulang 7.47 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 50,786 pesos kasama ang bypass money at isang cellphone na gamit sa transaksyon. Sumunod na nasa kote kaninang 3:30 na madaling araw ang 3 individual sa Barangay Wawa kung saan nasamsam naman ang tinatayang 3.95 gramo ng hininalang shabu na may halagang 26,860 pesos. Gayun din ang bypass money at cellphone na ginamit sa illegal na bentahan. Ayon dito kay Police Major Kutab, walang puwang sa bayan ng Abukay ang anumang illegal na gawain. Partikular ang pagbebenta ng illegal na droga. Ang mga nadakip ay kasalukuyang nakapiit na sa Abukay Detention Facility at haharapin sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulungan ang binagsakan ng isang wanted person sa kasong qualified thief matapos na aresto sa sinagawang manhunt operation ng kapulisan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kinilala na dakip sa alias sa Satar, 43 anyos, construction worker at residente ng Barangay Labangal. Nahuli ito bandang alas 3:40 ng hapon sa Purok Muda sa naturang barangay. Isinagawa ang operasyon na matauhan ng Jose Abad Santos Municipal Police Station sa pagkipag-ugnayan sa Davao Occidental Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Police Station 2 ng San Pedro bilang bahagi ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO at implementasyon ng manhunt operations. Ayon sa kapulisan, may kinakaharap na 2 kaso ng qualified thief ang suspek at kasalukuyang nasa kustudiya ng Jose Abad Santos Municipal Police Station para sa kaukulang proseso at disposisyon. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ang provincial government ng Northern Samar na makakatanggap ng tulong at iba't ibang serbisyo mula sa pamahalaan ang mga solo parent ng lalawigan ng Northern Samar. Ito naman ang tiniyak ni Northern Samar Governor Harrison Chuan sa pagdiriwang ng Solo Parents Week kung saan kinikilala nito ang mahalagang papel ng nasabing mga solo parents sa komunidad. Aniya, bilang tumatayong nanay at tatay, mahirap ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw upang buhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Tinulungan ang mga solo parents sa lalawigan sa pagkuha ng kanilang solo parent identification card upang magkaroon ng access sa iba't ibang suporta ng pamahalaan o gobyerno alinsunod sa pagpapatupad ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Nagkaroon ng pagdiriwang dito ang provincial government bilang pagkilala sa nasabing mga solo parents. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala na ang mga pangalang mapapabilang sa ika-5 enshrinement para sa Philippine Sports Hall of Fame. Kinabibilangan nito ng ilang mga kilalang atleta gaya ni na Ramon Fernandez sa basketball at Onyok Velasco naman sa boxing. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Formal nang itatala sa Philippine Sports Hall of Fame ang 7 Filipino athletes na malaki ang naging ambag sa pag-angat ng palakasan sa bansa. Kasama sa ika-5 batch ng enshrinee si Ramon Fernandez sa basketball, Mansueto Onyok Velasco Jr. sa boxing, Adeline Dumapong Anchenta sa para-powerlifting, Beatriz Lucero Luwelier sa gymnastics at taekwondo, Cecil Mamiit sa tennis, Isidro Del Prado sa athletics, at Eduardo Alvil Pacheco sa football at basketball.
Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, higit pa sa simpleng pagkilala ang Hall of Fame dahil ito aniya ay talaan ng kadakilaan ng mga atletang tunay na nagbibigay kahulugan sa pagiging Pilipino sa larangan ng sports. Dagdag ni Gregorio, mahirap ang proseso ng pagpili dahil mula sa 75 nominadong atleta at coaches sa buong bansa, kinakailangan salain ng mga tunay na karapat-dapat na mapabilang sa elite na listahan. Ang 7 bagong inductees ay sasama sa 47 na names na nauna nang naitala sa Hall of Fame na itinatag noong 1999. Bawat isa sa kanila ay tatanggap din ng 500,000 pesos alinsunod sa batas. Nakatakdang idaos ang formal na seremonya ng enshrinement sa May 20, bagamat hindi pa inaanunsyo ang eksaktong venue ng okasyon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi simpleng away bata na dapat palampasin. Ito ang pahayag ng aktor at Quezon City Councilor na si Alfred Vargas matapos idaan sa legal na hakbang ang umano'y pambubuli sa kanyang anak. Ang detalye sa inihaing reklamo ni Vargas sa Showbiz Report na ito. Kasama ang kanyang misis, formal na naghain ng criminal complaint sa Office of the City Prosecutor sa Maynila ang actor-turned-politician na si Alfred Vargas laban sa mga magulang ng batang umano'y nambuli sa kanilang anak. Sa inilabas na pahayag ni Vargas, nangyari ang umano'y insidente ng pambubuli at pang-aabuso sa kanilang lalaking anak sa gitna ng swimming training sessions nito. Bagamat makailang ulit na rin daw silang nakipag-ugnayan sa magulang ng menor de edad, ay hindi ito natugunan ng maayos at tuloy pa rin ang bata sa pambubuli sa kanilang anak. Bukod sa insidente kung saan nilunod umano ito, isinalaysay din ni Vargas ang ginawang pagtulak sa kanyang anak sa isang swimming competition na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex noong Pebrero habang nagwa-warm up na muntik magdulot ng injury sa bata bago magsimula ang kompetisyon. Bilang ama, hindi na anya kayang tiisin ni Vargas na makitang inaapi ang anak. Hindi raw ito simpleng away bata, bagay na hindi na rin anya dapat palampasin. Kung kaya't sa inihaing reklamo, idiniin nito na maaari sanang maiwasan ang insidente kung hindi dahil sa kapabayaan ng magulang. Ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa kanilang anak, kundi nais na dinaanya ni Vargas na magsilbing boses para na rin sa lahat ng mga batang natatakot magsalita. Agad namang bumuhos ang suporta mula sa kanilang mga kasamahan sa industriya, gaya ni Dayan Medina at Yasmin Curdy na kamakailan lang ay dinaan na rin sa legal na hakbang ang laban, kaugnay din ng umano'y pambubuli sa kanilang anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy pa rin nating sinusubaybayan ang pagdinig ng House Justice Committee sa inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan kanina nga ho ay naging emosyonal yung nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga nang binabasa ang kanyang affidavit sa harap ng komite. Tinanong din si Madriaga ni Committee Chair Jervy Luistro kung bakit siya naging emosyonal at nasabi lang nito na siya ay nalulungkot. Inaasahan na tatagal ang impeachment proceedings hanggang mamayang hapon. Yan na po ang kabuuan ng mga balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. Ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.